Maaari niyo po akong tawaging Eman. Isa po sa mga bagong listeners ninyo at ginanahang magbahagi ng kwento matapos pong makapakinig ng ilan sa mga podcast episodes ninyo at maging dito sa YT. Ito po ay nangyari noong April 2023 lamang sa isang hotel sa Baguio. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan pero ito po ay may kalapitan lamang sa ospital ng Baguio at sa may gawin ng flyover. So nagkayayaan po ang kaibigan ng aking girlfriend na magtungo kasi sa Baguio noon. Bale 5 po kaming lahat. Ako, ang girlfriend ko, si Pat, si Kay na girlfriend ni Pat at that time at yung isa pa niyang kaibigan na si Yonits. Hindi po nila ito tunay na pangalan. Si Pat po kasi ay apo ng may-ari ng hotel. Hindi na po talaga bago yung hotel na ito pero maganda naman talaga. Pagpasok namin ng hotel, mukha pong normal naman ang lahat. Nag-video pa nga ako sa mama ko upang ma-tour siya sa mga nakuha naming room sa penthouse unit. Ngunit habang iniikot ko yung video doon sa unit namin, unti-unti akong kinakabahan habang papalapit na ako sa room na siyang tutulugan namin kaya itinigil ko muna ito. Ito marahil ay naramdaman ko dahil sadyang matatakotin lang ako. May mga araw din na kapag bumababa ng elevator si Yonits ay titigil daw ito sa 3rd floor kahit wala namang tao. Ito ay hindi namin pinapansin sapagkat baka ito ay prank lamang o kaya ay nagbibiro siya para magkatakutan kami. So hanggang lumipas ang ilang araw at ilang gabi namin doon, kami ay tumatambay sa veranda ng unit namin. Si Pat ay nagpapahinga sa sofa sa loob ng unit na katabi ng veranda. Pinag-uusapan namin yung estado ng relasyon nila noon at talagang tamang tsismisan lang. So matapos naming mag-usap ay nauna na kami ng girlfriend ko sa kwarto. Shared room po kami noon sa Red. Isang malaking room na maraming kama. Doon ay nagkwentuhan kami ng aking girlfriend. Naglalandian at kung ano pa. Masaya naman at maaliwalas talaga. Ngunit laking gulat ko nang bigla pong bumukas ang pinto ng CR ng aming kwarto. Parang akong binuhusan ng malamig na tubig Sir Red at nahimasmasan ako kaya sabi ko sa girlfriend ko, "Ala, shit, hindi ko alam may tao pala dyan tas naglalandian tayo." Ang sabi naman ng girlfriend ko, "Ha? Ano ka ba? Kanina pa may tao dyan." Matapos po na magbukas ang pinto ng CR ay otomatiko ding bumukas ang mga pinto ng cabinet, lalo yung pinaglalagyan ng gamit ni Kay. Para bang naghahanap ng damit o kaya ina-assume namin na si Kay pala yun at naligo lang siguro. Ngunit matapos po ang pagbubukas ng pinto ng cabinet ay biglang pumasok si Yonit sa kwarto at sinabi na, "Uy, may gulo dun sa labas, may war." "Anong war? Tsaka anong meron?" "Nag-aaway kasi si Kay tsaka si Pat." Nagulat na naman kami ng girlfriend ko, Sir Red. Paanong nag-aaway yung dalawa? Naliligo si Kay. So matapos ang ilang sandali, biglang pumasok si Kay sa kwarto. Gulat na gulat kami at dali-dali naming tinanong si Kay kung pumasok pa siya kanina at nag-CR. Doon nga'y kinumpirma po ni Kay na hindi pa siya pumapasok ng kwarto. Nagkatitigan kaming 4. Unti-unting tumaas ang balahibo ko noon at nagkaintindihan na lang kami na meron talagang mali sa kwarto. Dali-dali kaming tumakbo papalabas ng kwarto patungo sa veranda at naroroon nga si Pat. Nakatambay
mag-isa. Matapos ang pangyayaring ito, doon lang namin nakumpirma na meron talagang kababalaghang nagaganap sa hotel. Matapos nga noon, Sir Red, ay ginagawa na lang naming biro ang lahat ng aming karanasan doon upang hindi na kami matakot hanggang sa matapos ang pag-stay namin doon. Year 2009 nang mamatay po ang kapatid ko dahil sa sakit sa puso. Mga ilang araw matapos po ang kanyang libing, hindi ko po maipaliwanag kung bakit nagsimula na mangyari sa akin ito. Ito yung mga bagay na sana'y hindi ko naranasan dahil takot na takot ako. Alam ko naman po na may ilang taon na rin naman na bukas ang third eye ko. Pero hindi ko rin alam kung sadya nga bang namamana ito. Pero kasi ang alam ko noon, ang aking lolo din ay merong ganito. Ayon sa aking lola, kapag gabi at nananahimik na lang daw si lolo habang nakatingin sa kung saan mang sulok ng bahay, tiyak ay meron daw siyang nakikita. Hindi na lamang daw po ito'y kinikwento sa kanya ng aking lolo upang hindi rin naman matakot si lola. Alam ko rin yung tita kong isa ay bukas din ang third eye. Mostly black lady ang nakikita niya. Ang bahay ng lola ko ay harap lamang ng isang eskwelahan. Kung pagbabasehan ng mga kinikwento sa amin noon ng aking tita na may third eye, lagi daw po siyang nakakakita ng nakalutang na babae at nakaitim na nasa ilalim ng puno ng duhat sa loob ng bakuran ng school. Ang pinsan ko rin po na hindi nakakakita ay madalas namang makaramdam at may nadidinig. 14 years old ako noon nang mawala ang kapatid ko. So katatapos lang niyang ilibing noon at nung ikatlong gabi, habang natutulog ako sa kwarto ay naalimpungatan ako. Ugali ko po kasi na maglagay ng kumot hanggang ulo, pero ewan ko kung bakit naisipan ko ng sandaling iyon na sumilip sa bandang paanan ko at nakita ko doon si Red at hindi ako pwedeng magkamali. Ang kapatid ko. Alam kong siya yun, ngunit hindi naman ako nakaramdam ng takot nang makita ko siya. And then after ilang months, dito na magsisimula pala ang sunod-sunod na nakakahilakbot na karanasan ko. Every Thursday po kasi ay nagsisimba kami ni Mama sa bayan. 4:30 to 5 p.m. matatapos yung klase ko kung kaya't nauuna akong pumunta sa simbahan at dun ko na lamang po sila hinihintay. 6 p.m. hanggang 9 kasi yung pagsamba. So before 6 ay dumadating na si na Mama. At kung nagtataka kayo kung bakit ganoon kahaba yung oras ng pagsamba, ay nasa ibang sekta po kasi kami, Sir Red. Hindi ko na lamang po papangalanan. Basta't alam ko, ito po yung ginawa na way ng aking mama. Ang pagsali dito sa sektang ito upang mas maging matatag sa pagkawala ng aking kapatid. So nung nauna na nga ako doon, nakita ko na rin naman na paparating si na Mama. Ang bungad niya, pinamigay na daw niya yung ibang imported cookies at kung ano-anong snacks na tinatabi-tabi ko. So dahil medyo bata pa ako noon at paborito ko ang lahat ng iyon, nainis ako at hindi ako nagsimba. Doon lamang ako tumambay sa gilid ng simbahan hanggang sa matapos po sila. Sobrang dilim, tahimik at walang hangin talaga nung sandaling yun. May matataas din kasing pader na nakapaligid sa akin kaya marahil ay hindi ko po talaga nararamdaman
ang ihip ng hangin sapagkat nahaharang nga ito nung pader ng simbahan. Hanggang sa bigla pong may umihip sa tenga ko. Nakatitiyak ako na walang kahangin-hangin. Hindi ko rin pumawari kung bakit yun lang ang tanging parte ng katawan ko ang nakaramdam ng hangin na yun. Tila baga pasadya. Hinayaan ko lang iyon dahil talagang mas inuuna ko yung galit ko. Nung pauwi na kami dahil tapos na nga din ng simba, meron na naman pong umihip sa tenga ko. Hinayaan ko na naman at baka tambutso lamang ito ng kung anong motor o sasakyan na nasa labas ng simbahan, pero ang pinagtataka ko ay wala naman akong nakita na umandar o umalis na sasakyan na malapit sa akin. Hanggang sa nakauwi na po kami ng bahay. Nung natulog na ako, doon ay nanaginip po ako na para akong sinasakal. Buti na lang ay nagising ako pero paggising ko ay mabigat po yung leeg ko. Unti-unting nawala kasabay ng may umihip sa tenga ko. Doon ko na po talaga, Sir Red, hindi ipinagsawalang bahala yun. Hindi na kasi normal. Nakatakip pa rin ang buong katawan ko ng kumot. Nakatihaya ang posisyon ko noon at medyo malinaw ang kumot ko. Wala pong ilaw sa kwarto pero may ilaw sa kusina namin at bukas ang pinto ng kwarto ko noon kaya maliwanag sa may bandang paanan gawa nga na pumapasok na ilaw galing sa kusina. Dahil medyo malinaw ang nakikita ko kahit nasa loob ka ng kumot, doon nga'y naaninagan ko talaga, Sir Red, na may nakatayong babae sa paanan ko at nakatagilid po siya. Nakaharap po siya sa gawing kaliwa ko. Nanginginig na ako noon sa takot dahil alam kong gising na gising ako. Hindi ako makagalaw at hirap akong sumigaw dahil parang lumalaki yung ulo ko at ang bigat sa batok. Pumikit na lamang ako at pinipilit ko talagang magsalita pero wala pong nangyari. Dumilat ako muli at pagkita ko, nakaharap na po yung mukha ng babae sa akin. Doon nga, Sir Red, ay nakahanap ako ng buwelo para makasigaw ng malakas at tinawag ko si Mama ng paulit-ulit. Pero habang ginagawa ko iyon ay humahakbang po yung babae ng mas malapit sa akin. Pumikit ako at nagdasal at sa isip ko binabanggit ko yung ama namin pero hindi ko mabuo. In-English ko para mas madali pero hindi ko pa rin talaga mabuo. Mga ilang minuto pa ay narinig ko na rin si Mama. Pumunta siya sa akin at tumabi na lamang sa aking pagtulog. Pakiramdam ko nga noon, Sir Red, ay sinundan ako ng nakita kong kaluluwa mula simbahan hanggang sa bahay namin. Basta't ang sabi kasi ng iba, ayaw daw nila yung mga pagbubugnot na katulad ng ginawa ko dahil nakaka-attract daw talaga iyon ng negativity. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.